Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ilang minuto lang ang lumipas, natapos ko na ang paghahanda ng aming almusal. Pinaalis ko muna si Kelly kanina matapos ang kalat na ginawa niya, pinaupo ko siya sa hapagkainan habang naghihintay ng almusal. Hindi ko maiwasang gumawa ng buong buffet para sa almusal. Isang bahagi ng aking sarili ay nais lamang na mapasaya si Kelly. Ngunit pinili kong baliwalain iyon at pinaniwala ang sarili na ginawa ko lang ito dahil sobrang hilig ko lang sa pagkain kaya marami ang niluto ko. Huwag mong linlangin ang sarili mo, girl, sabi ng aking subconscious. Binaliwala ko iyon at dinala ko ang almusal sa dining room, inilagay sa mesa. Maya-maya, napabulong si Alien Bunny ng salamat bago siya sumabak sa pagkain, pero binalik ko ang kanyang pagkain para manligaw-ligaw siya ng kaunti. Ano ang sabi mo, maliit na Alien Bunny? Tanong ko sa kanya sa isang baby voice na maihalong pang-aasa. Pinaikot niya ang mata niya sa akin. Bumaling ako sa kanya, handang ibalik ang pagkain sa kusina, nang marinig ko siyang bumulong. Salamat, Laila, sa paghanda ng masarap na almusal na ito, sagot niya na maihalong sarkasmo. Masaya ka na ba? Idinugtong niya na may bahagyang nakakunot na noo. Opo, masaya akong Alien Bunny. Sobrang saya ko na halos mamatay na ako sa kaligayahan, tugon ko ng labis ang drama habang sumasabak sa pagkain. Napangisi siya sa halatang sarkastikong biro ko. Drama queen, bulong niya sa sarili. Hindi ko pinansin ang kanyang presensya at pinagmamasdan ang aking mga pancake. Tumutulo ang laway ko sa sarap ng itsura nila. Weird, tinitingnan mo ang pancakes imbes na ang asawa mo. Baliw ka talaga, narinig ko siyang magmumutya. May sinabi ka ba? Tanong ko habang abala pa rin sa pagmamasid sa aking masasarap na pagkain. Wala, sagot niya na may bahagyang galit sa tinig. Ang taong ito, napakakomplikado. Hindi ko maintindihan kung ano na naman ang bumisita sa utak niya. Binaliwala ko siya at muling nakatutok sa aking nakakaakit na almusal, at kung kailangan mong malaman, iyon lang. Ilang minuto lang ang lumipas, natapos ko na ang aking almusal, at oo, napakasarap nito. Dinala ko ang maruming pinggan sa kusina at inilagay sa dishwasher. Habang papalakad pabalik sa kwarto para maligo at magbihis, hindi ko maiwasang maramdaman na parang may nakalimutan akong mahalagang bagay. Hindi mo pa rin alam kung sino ang nagbihis sa'yo, tanga, bulong ko sa sarili. O, nakalimutan kong tanungin si Alien Bunny kung sino ang nagbihis sakin. Paano ko naman nakalimutan, sabi ko sa sarili habang pinapalo ang aking ulo, bigla kong naalala ang dahilan kung bakit ako bumaba sa kusina sa una. Hindi ko akalain na makakalimot ako. Pabalik sa kusina, nakita ko siyang nakaupo sa mesa, natatawa sa sarili. Nakakatuwa siyang makita sa ganitong anyo. Nais kong malaman ang dahilan ng kanyang tuwa, kaya umupo ako sa tabi niya, handang itanong. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang tumawa, ang kanyang pagiging carefree ay talagang nakakaakit. Ngunit nang mapansin niya ako, ang kanyang inosenteng tawa ay naging malakas at puno ng katuwaan, na para bang ako ang sentro ng biro. At ayokong maging bahagi ng biro na tungkol sa akin nang hindi ko alam. Ngunit nagpatuloy siyang tumawa nang hindi man lang ako tinitingnan, na lalong nagpagalit sa akin. Ano ba ang nakakatuwa at sino ang nagbihis sa akin? Alien Bunny, sigaw ko ng bahagya, na hindi mapigilan ang inis. Matagal ko nang gustong makita kung ano ang pakiramdam ng isang baboy na kumakain ng almusal. Salamat, Laila, sa pagtupad ng pangarap ko ngayon. At tungkol sa nagbihis sa'yo, ako iyon. Wala namang masyadong makikita dyan, sagot niya na may mapanukso ng ngiti habang paalis na sa hapagkainan. Tumingin ako sa kanyang lumalayong anyo, gulat na gulat. Pagkalipas ng ilang sandali, naunawaan ko ang biro. Diyos ko! Tinawag niya akong baboy at binaliwala pa ang aking magandang katawan. Patay na ang taong alien na ito. Hindi na nagdalawang isip, sinimulan ko ang plano ko. Tumalon ako sa kanyang likod, sinimulang hampasin siya at buhatin ang kanyang maganda, pasensya, kaya nga, buho. Palagi mo akong tinatawag na baliw, ngayon ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kabaliw, bulong ko sa kanyang tenga habang ipinagpapatuloy ang aking pag-atake. Oh, bumaba ka.
Baliw ka talaga, sigaw niya habang sinusubukang hilahin ako. Hindi nagkaroon ng gaanong epekto, kaya naglakad siya papuntang sala, ako pa rin nasa kanyang likod. Biglang nahulog ako sa kanyang likod at tumama sa sofa. Sumandig siya sa akin, halos sakupin ang aking espasyo sa paghinga ng walang pakialam. Pakiusap, bumaba ka, sabi ko ng mahina, nakakaramdam ng pagkaalangan sa sobrang lapit niya. Hindi, medyo gusto ko itong posisyon. Kung ito lang ang kailangan para patigilin ka, gagawin ko ito palagi, sagot niya na maismug ng ngiti, papalapit pa. Nais kong punasan ang nakakairitang ngiting iyon sa kanyang, okay, magandang mukha. Sa kabigla akong pinahipo niya sa labi, isang mabilis na halik na, sa hindi ko maipaliwanag na gustuhan ko. Ngunit hindi ko aminin iyon. Bakit mo ako hinalikan? Tanong ko sa kanya ng may inis. Wala siyang sagot at muling hinalikan ako, mas matagal at puno ng init. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko, natagpuan ko ang sarili ko na tumutugon sa halik ng may parehong damdamin. Bumalik na ako sa lungsod matapos ang 3 buwan, kasama ang aking baliw na asawa na si Leila para sa aming sinasabing honeymoon. Dinala ko siya sa isa sa aking mga vacation resort. Sobrang abala ako sa trabaho, kaya hindi ko nagawa magkaroon ng pahinga. Kahit na bihira akong bumisita sa resort, tila nag-relax ang mga empleyado. Tumagal kami doon dahil kailangan kong ayusin ang maraming bagay at tanggalin ang mga walang kakayahang tauhan. At syempre, baka gusto ko ring makita si Leila sa bikini. Perv much. Ano? Hindi ko sana plano ang honeymoon pero iginiit ito ng aking mga magulang. At masaya ako na nagpunta kami, kung hindi ko sana napansin na niloloko ako sa negosyo. Bago pa man ang honeymoon, nangako ako sa sarili na lalabanan ang lumalaking paghanga ko kay Leila, pero napakahirap nito. Subukan mo nga, nakakatawa namang panoorin, bulong ng aking subconscious. Tumahimik ka na, sagot ko sa sarili. Maganda siya, nakakatawa, at medyo baliw, kaya kakaiba siya sa lahat. Napapansin ko ang bawat maliit na detalye tungkol sa kanya, kung paano siya magmuso kapag nag-iisip, kung paano siya tumatawa ng kakaiba kapag hindi niya maintindihan ang biro, o sa mga awkward na usapan, at marami pang iba. Napapansin ko rin na unti-unti akong nakakabit sa kanya, at nakakainis iyon. Mula nang pumasok siya sa buhay ko, naging mas hot-blooded ako. Naabala ako sa mga iniisip ko nang may kumatok sa pintuan ng opisina. Pasok, sabi ko habang sinusubukang bumalik sa mga nakahain na papeles sa mesa. Tumingin ako ng sandali habang papalapit si Ryan, may hawak na notepad kung saan nakatala ang aking schedule at mahahalagang tala. Nais kong malaman kung ano na naman ang problema. Sobrang dami ko nang iniintindi lalo na kailili na parang full course menu sa buhay ko. Pasensya na po sa abala, sir, ngunit may pagbabago sa inyong schedule. Ang inyong pulong kay Mr. Darwin ay na-reschedule sa Lunes, alas 3 ng hapon, sir, ani Ryan. Ano? Bakit naman niya ginawa iyon? Naka-schedule ang pulong ngayon para pirmahan ang kontrata. Sana naman ay hindi siya nagbabalik isip tungkol sa deal. Tanong ko kay Ryan, halatang maihalong galit sa tono ko. Hindi ko kayang mawala ang kontratang ito. Napakahalaga ni Mr. Darwin bilang kliyente, at ang pakikipag-partner sa kanya ay magtataas sa antas ng aking kumpanya. Akala ko ba ay pumayag na siya, bakit biglang nagbago ang isip? Ipinaalam sa akin ni Mr. Darwin na hindi siya masyadong nasisiyahan sa plano. Iginiit niya na hindi ito tugma sa kopo ng nais niya para sa bagong proyekto. Sabi ni Ryan, tinitingnan ang aking mukha at napabuntong hininga bago nagpatuloy. Wala rin daw itong tunay na konsepto ng proyekto. Humiling siya ng bagong plano na dapat ay handa sa susunod na appointment. Kung hindi, matatanggal ang kasunduan, dagdag niya, halatang kinakabahan. Yan lang ba ang balita para sa akin? Kung wala na, maaari ka nang umalis sa opisina. At huwag mong kalimutan na ipaalam sa akin ang anumang update tungkol kay Mr. Darwin. Sabihan mo rin ang lahat ng project manager na handa na ang bagong plano pagsapit ng Biyernes. Kung hindi, paalam na sa kanilang trabaho, sabi ko sa kanya ng walang emosyon. Dali-dali siyang lumabas ng opisina na halatang natakot. Arf, wala ba akong tigil sa trabaho? At pati ang ama ko na tila nagiging kakaiba simula nang mag-asawa kami nila lalo lang pinapahirap ang buhay ko. At si Mr. Darwin, hindi niya ma-decide ang kahit ano at patuloy lang akong pinapahirapan. At pag-uwi ko pa, nandoon sila ang baliw na babae, na lalo pang nagpapaikot ng damdamin ko para sa kanya. Kailan kaya ako magkakaroon ng pahinga? Napabuntong hininga ako.
Kailangan kong bumalik sa trabaho, hindi naman pirmahan ang mga dokumento sa mesa ko kung ako ay tamad. Sana nga lang ay may magic at otomatikong napipirmahan ang mga ito. Pagod na pagod ako ngayon, siguro mukhang patay na ako, naisip ko habang kinukuha ang aking maleta mula sa kotse. Sinigurado kong nakasara ang pinto ng kotse bago ako pumasok sa bahay. Pagpasok ko sa sala, nakita ko sila ilan na nakaupo sa sofa at nanonood ng telebisyon. At least, isa sa amin ang nag-enjoy. Sinimulan kong umakyat sa hagdan. Kelly, andito ka na. Bakit ang tagal mo nakauwi? Nagluto ako ng hapunan para sa iyo at malalamig na ito, narinig kong wika nila ila habang bumababa ako sa hagdan. Bakit mo ba iniintindi kong late ako umuwi? Ano ba ang pakialam mo? Sagot ko ng may inis. Wala akong oras o pasensya para sa kanyang mga tantrum ngayon. Ang kailangan ko lang ay matulog. Jez, bumaba ka na, ang sili mo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Ang late na kasi ng oras, tinawagan kita ng libu-libong beses pero naka-off ang cellphone mo. Akala ko may nangyaring masama sa'yo. Gusto mo ba akong maging balo sa murang edad na ito? Paliwanag niya, halatang nag-aalala. Agad na nawala ang lahat ng galit ko, hindi ko na maalala kung bakit ako nagagalit kanina. Ang sarap maramdaman na may nag-aalala sa'yo bukod sa mga magulang mo. Ano na naman ang iniisip mo ngayon, Kel? Wika niya. Lagi kong ayaw kapag tinatawag ako ng mama ko ng Kel, pero ibang-iba ang tunog kapag siya ang nagsasabi. Mas maganda ito kaysa sa fuckface o alien bunny. Wala kang dapat alalahanin, mahal. Pasensya na, pero hindi gumana ang telepono ko kaya hindi mo ako maabot. Halika, samahan mo ako, sabi ko nang may ngiti sa mukha. Halatang nagulat siya at nag-aatubiling sumunod, kaya hinawakan ko ang kanyang mga kamay at hinila siya patungo sa aking home office. Bakit mo ako dinala rito, Kelly? Pinagbawalan mo ako na pumasok dito, tandaan mo, wika niya nang maihalo ng pagkalito sa mukha. Hindi ko siya pinansin at lumapit na lang ako sa aking desk, kinuha ang ilang dokumento at iniabot sa kanya habang siya ay nakatingin at nagbabalangkas. Ito ang pribadong numero para sa lahat ng opisina ko at pati na rin ang numero ng aking personal assistant para kung sakali na nais mong, kailangan ko nang pumasok sa kwarto at maligo, bababa rin ako para sa hapunan. Bulong ko habang sinusubukan na iwasan ang talakayan. Bago ako tuluyang lumabas ng pintuan, huminto ako at nagpasya na sabihin sa kanya ang isang bagay na baka pagsisihan ko balang araw, pero hindi ko na iniintindi iyon. Pinahihintulutan kitang gamitin ang aking study room o anumang bahagi ng bahay na nais mo o kahit alinman sa aking mga sasakyan. Ang akin ay sa iyo rin. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang tensyon sa pagitan ni Kelly at Laila habang unti-unting nagiging totoo ang mga salitang binitiwan ni Kelly tungkol sa pagbabahagi ng kanyang mundo. Isang hindi inaasahang desisyon ni Laila ang yayanig sa kanilang kasunduan at maglalapit o maglalayo lalo sa kanilang mga puso. Kaya abangan natin